Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, muli ating babalik tanaw tayo sa ating nababasa sa banal na aklat, sa isa sa mga gospel at sa isa sa mga salaysay tungkol sa pagkakasala ng tao, ang ating pagkakasala, sapagkat ayon sa aral ng ating pananampalataya, walang sino man sa atin ang hindi magkakasala, maliban kay Mama Mary at maliban kay Jesus na nagiging tunay na tao. Dadalawa lamang ang taong katulad natin ang hindi magkakasala. Ang Diyos hindi magkakasala. Si Mama Mary hindi nagkakasala nang siya ay pinanganak sapagkat siya ay napiling ina ng Diyos. Pinagpala sa mga babaeng lahat. So muli, tatalakayin, bibigyang aral at ating isasaliwa ang tungkol sa pagkakasala sa episode natin ito sa ngayon. Mga kagabay, nung panahon ni Jesus, umiiral sa batas ni Moses. Pinapairal ng batas ni Moses, the old law, the Mosaic law, na ang sino mang babaeng magkakasala na nagbibinta ng sariling dangal. Ika nga, katulad ng mga tinatawag nating mga Magdalena sa ngayon. Hindi ba, Magdalena, kalapating mababa ang lipad, ang pugad ay nasa ilaw na patay-sindi. Yan si Magdalena. At kapag may isang babae na mahuli sa ganitong kasalanan, ang parusa ay babatuhin hanggang sa mamatay. Isang araw, mayroong nahuling isang Magdalena. At alam ng mga Pariseo at ng mga religious leaders ng Israel na si Jesus nga ay ang Mesiyas, ang ating tagapagligtas. Kaya nais nila itong mga panahon na mahuli nila sa sariling pagsasalita. Kaya dinala nila kay Jesus yung makasalanang babae at tinanong nila si Jesus, kung totoo kang Diyos, ano ba ang gagawin natin sa babae nito? Patayin ba natin ito o palayain mo? So, alam ni Jesus na masama ang tangka sa kanya ng mga Pariseo at ang mga Saduceo. Na isang, kasi kung sasabihin ni Jesus na hindi parusahan ang babae, sasabihin ng mga leader na naghahangad ng kanyang kamatayan na nilabag niya ang batas ni Moses. Kung sabi niya hindi parusahan. At kung sasabihin niyang parusahan niya ang babae, wala ring laban si Jesus at tatawagin siyang hindi sa tunay na Diyos sapagkat hindi siya marunong magpatawad. Wais, ika nga, masyadong matalino, masyadong marunong ang mga Israelitas ng panahon na yan. Ngunit hindi sila sinagot ni Jesus. Yumuko si Jesus at may isinulat sa buhangin sapagkat nasa tabing dagat nun si Jesus nangangaral at kasalukuyang nagpapahinga. Nang itinaas ni Jesus ang kanyang ulo, wala nang natira kahit isa maliban doon sa babaeng makasalanan.
Kaya tinanong ni Jesus ang babaeng makasalanan, babae, nandyan pa ba ang gustong magparusa sa iyo, ang gustong bumato sa iyo? Ang sagot ng babae, wala na, umalis na silang lahat. At ang sabi ni Jesus, sige, lumayo ka, umalis ka, at huwag ka nang muling magkakasala. Hindi sinabi ni Jesus na, sige, kung sila hindi nagparusa sa iyo, lalong hindi ako. Pinatawad na kita sa iyong pagkakasala. Hindi sinabi ni Jesus. Ang sinabi ni Jesus, lumayo ka at huwag ka na muling magkakasala. Sa madaling salita, pwede ka nang makaalis dito, malaya ka na, wala ka ng kasalanan, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, ngunit magbago ka. Ganyan din ang nais sa atin ng Diyos. Makasalanan tayo. Walang sino man ang hindi makasalanan sa atin. Nagkakasala tayo, ipinanganak tayo sa kasalanan, at maaaring mamamatay tayo, nataglay pa rin ang kasalanan. Ito ang dapat nating tandaan. At bakit nagsilayas yung mga tao? Nang tanungin nila si Jesus kung ano ang gagawin. At hindi sumagot, sa halip na isinulat sa buhangin. Sapagkat ang naisulat doon ni Jesus, at sinabi rin niya sa mga tao, ang sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang unang pumulot ng bato at batuhin ang babaeng ito hanggang sa mamamatay. So hindi sinabi ni Jesus, ay huwag ninyong batuhin, kawawa naman. Patawarin na natin siya. At hindi sinabi ni Jesus, o sige, batuhin ninyo. Patayin ninyo. Nasa inyo yun. Wala akong pakialam sa inyo. Hindi yan ang sagot ni Jesus. Ang sino mang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang pumulot ng bato, batuhin ng babaeng ito hanggang sa mamamatay. At pumayag siyang batuhin ng babae hanggang sa ito ay mamatay. Sa madaling salita, pinatawad ito ni Jesus. At yun ang aral na dapat nating isa sa buhay, na tayo magkakasala. Walang sino man sa atin ang ligtas sa pagkakasala. Ngunit mapagmahal ang Diyos, nandyan ang Diyos, at lagi tayong papatawarin sa ating mga kasalanan. Na katulad ng babae niya na sinabi ni Jesus, lumayo ka, umalis ka na dito, at huwag ka nang muling magkakasala. Sa madaling salita, iwanan natin, layuan na natin ang pagkakasala hanggat sa makakaya natin. At higit sa lahat, huwag natin husgahan ang kasalanan, ang ating kapwa sa kanilang makasalanan. Tanging Diyos lamang ang makapaghihiganti sa mga makakasalanan. Diyos lamang ang dapat magparusa. Makasalanan din tayo sa mga makasalanang nais nating parurusahan. Ang sino man walang pagkakasala, ang unang pumulot ng bato, batuhin ang babae ito hanggang sa mamamatay. Sino sa atin ang walang kasalanan? Halimbawa, si Kaigay magkakasala. Gusto ninyong tulad ng babae yan parusahan. Sino ba sa atin ang unang magparusa kay Kaigay? Wala, sapagkat lahat tayo may nakalang parusa. At magpapasalamat tayo sa pagunitan natin ng Kwaresma. Ang dahilan ay upang tayo ay mapatawad sa ating pagkakasala at mapasa atin ang gantimpalang walang hanggang kaluwalhatian sa kalangitan. Sa buhay, saan wala ng kahirapan, wala ng nagugutom, walang nauuhaw, walang nagkasakit, at walang mamamatay. Ngunit habang tayo ay nasa mundo nito, tayo ay magkakasala. Kaya huwag nating husgahan ang ating kapwa. Magpapatawad tayo tulad ng ating panalangin sa Panginoon, at patawarin mo kami sa aming mga sala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.